Hindi niya makita ang suplado at istriktong Clyde Miguel. Kung minsan nga ay nai-imagine niya kapag may mga anak na sila, kung paano ito bilang ama. Is he going to be strict dad or a cool dad? Parang nakaka-excite. Parang gusto na niya. Hey love, untag nito sa kanya. Napahaba na naman pala ang pagdi-daydream niya. Yeah, baling niya dito. What were you saying? I was asking if you're sure that you want to go to the office already? What were you thinking anyway? Tanong nito. Don't tell me you're thinking of that again. Sabi ko na sa'yong huwag mo nang pakaisipin iyon. He's pertaining to the incident that happened a month ago. Bago siya ma-discharge sa hospital ay ilang beses siyang binangungot dahil doon. Hindi niya mapigilan ang sobrang pag-iisip. And the worst part is that Clyde got shot and died in her dreams. Kaya doble ang takot niya kapag nananaginip siya. Mabuti na lang at nabawasan ang mga panaginip niya nang makalabas siya sa ospital. Hindi rin nakabalik kaagad si Clyde sa opisina dahil sa kanya. And when she finally became a bit better, ang pinsan niyang si Claudette ang madalas niyang kasama sa bahay. She didn't know everything. Ang alam lang nito ay may nagtangkang kumidnap sa kanya at naaksidente siya. Alam naman niyang masikreto ang asawa niya. Ganoon na rin ang mga kaibigan nito, kaya hindi na siya kumontra pa. And she doesn't even know what really happened to Jack. Kung nakulong ba ito o ano. Natatakot kasi siyang magtanong sa asawa. Dahil sigurado siyang sasabihan lang siya nito na huwag nang pakaisipin iyon. But she remembered him saying that Jack is in a safe and peaceful place. Jacqueline became a friend to her, even in a short period of time. She was just blinded by love and jealousy, kaya nagawa nito iyon. Maybe Jack's in a mental facility? She don't know, mabuti nang mag-move on forward na lang sila sa mga buhay nila. Chill out love, naisip ko lang kapag may anak na tayo. How are you as a father? Ilang segundo lang itong tahimik at nakatingin sa kanya. Bakit, may nasabi ba siyang masama? Ayaw ba nito ng anak or is it too early to have a kid? Babawiin na sana niya ang sinabi nang unti-unting sumilay ang ngiti sa gwapo nitong mukha. So, you want to have a child already, ha? Ngising tanong nito. Nagtatanong lang po ako, mister, depensa niya. Aha, and you want to see me as a father already? Kulit nito sa kanya. She raised an eyebrow. Bakit, ayaw mo ba? Mas lumawak yata ang ngisi nito dahil sa sinabi niya. No. Actually, we can make a baby now para may anak na tayo in 9 months' time. You like that? She rolled her eyes at him. Ewan ko sa'yo, Clyde Miguel. Hugasan mo ang mga pinggan. Sabi niya saka tumayo at iniwan itong nakangisi. Her cheeks were burning. Nakakabwisit din talaga ang lalaking iyon. Good morning, ma'am. Bati ng sekretary niya nang makita siya nito. Good morning. Kumusta rito? Okay naman po, ma'am. Medyo marami lang po kayong babasahin at pipirmahang project proposals. Pero noong nakaraang linggo po ay nagpunta dito si Sir Clyde para basahin yung ibang proposals. Ang alam ko po, nagsulat siya ng notes sa bawat folder para po sa inyo. Sagot nito habang nakatingin sa planner nito. Pero kumusta na po kayo, ma'am? Ang alam sa kumpanya ay nagkasakit siya at na-ospital, kaya hindi na siya nagtaka nang magtanong ito. She smiled at her and nodded. Maayos na ako, kailangan nang bumalik sa trabaho. Please tell me my appointments today. Aniya sabay pasok sa sariling opisina. Wala namang nabago sa ayos niyon bukod sa patong-patong na mga envelope sa ibabaw ng mesa niya. Sumulyap siya sa camera na nakaset up doon at kumaway. Alam niyang pinapanood siya ng asawa. She took a deep breath before sitting down on her executive chair. It's gonna be a long day. Nagsimula na rin siyang magbasa ng mga proposal at mga memo na nandoon. She smiled as she saw Clyde's notes and every folder. Isinulat nito kung maganda ang proposal na iyon o kung may kailangan lang siyang ipabago at iba pang suggestions. Base sa mga notes nito, makikita talaga kung gaano ito kagaling sa negosyo at gaano ito kabusisi sa bawat impormasyon. Minsan ay matatawa na lang siya sa nakasulat sa note na, "Nothing to say here, just a piece of trash. Who made this proposal?"
Ma'am, may lunch meeting po kayo with the board members in 40 minutes. Napasulyap siya sa relo dahil sa sinabi ng sekretary. Halos lunchtime na pala. Masyado yata siyang nag-enjoy sa pagtatrabaho, kaya hindi niya namalayan na tanghali na pala. She grabbed her things before standing up. Nabigla pa siya sa pagtayo dahil medyo umikot ang paningin niya. At kung hindi siya nakakapit sa mesa ay baka natumba na siya. Ma'am, okay lang po kayo? Mariin siyang pumikit at saka huminga ng malalim. I'm fine. Baka nabigla lang ako sa pagtayo. Simula kasi nang mag-start ako kaninang 8:00 ay hindi na ako tumayo. Sure po kayo ma'am ha? Nang umayos ang pakiramdam ay tumayo siya ng maayos at nginitian ito. Yap, so let's go. Saan ba ang meeting? Sa Shangri-La po ma'am. Reserve po yung private room sa Golden Circle. Sabay silang naglakad patungo sa elevator, pababa sa basement parking. Mabuti na lang din at pumayag na si Clyde na mag-drive siya mag-isa. Sinabi nitong may mga security na nakabantay sa kanya. Hindi na nito sinabi kung ilan, basta raw huwag na siyang magulat kapag may mga nakasunod sa kanya. Hindi niya alam kung OA na ba ang asawa niya o ano. Hindi naman kasi siya presidente para pagbantaan ang buhay. Masyado na siyang kota kapag may nagtangka pa sa kanya. They rode the car and drove off to the port. Chapter 47. Nang makarating sa Shangri-La, the fort, ay kaagad silang iginiya ng staff doon patungo sa reserved private dining room nila. They were greeted by smiling faces of the board members. Hindi niya alam kung makakapunta ang asawa niya dahil may lunch meeting din ito para sa araw na iyon. Kinumusta siya ng mga board nang makaupo siya sa bakanting pwesto. Ilang minuto pa ang lumipas nang dumating si Henry Ayala, ang vice president ng kumpanya. Good afternoon, ladies and gents. Sorry I'm late. May mga kailangan lang akong ayusin sa opisina kanina. Everyone greeted him. Ngumiti rin siya at nakibati. He looked at her with a curious look. How are you, Mrs. Asuncion? Balita ko ay na-admit ka raw. I'm better now, Mr. Ayala. Thank you for asking. Tumango-tango ito sa kanya. Good to know. The waiters served their appetizers and so they started their meeting. Ang agenda ay ang gaganaping 25th anniversary ng kumpanya. Silver year nila kaya naisip nilang mas gawing bongga ang selebrasyon. Bawat taon ay may company party sila upang bigyan ng mga patimpalak ang mga karapat-dapat na empleyado. Ganoon na rin ang mga empleyado na magre-retiro na sa susunod na taon. They wanted them to be feel appreciated. Since it's our silver year, siguro mas okay na lalagyan natin ng theme ang party, sabi ni Mrs. Hernandez. I agree with her. We can invite potential investors. In that way, they can be assured that we're a great company for them. Sigunda ni Mr. Saavedra. Nagsitanguan ang lahat. Then I suggest Hollywood glamour for the team, Ania. There are a lot of employees that will receive awards that night. We can do it like an Oscars. We can be featured in some magazines, I assure you. Another way to publicize the company. You're the millennial here, Mrs. Asuncion. So we trust your suggestions. Ngiting wika ni Mrs. Portalejo. Ilang discussions pa tungkol sa party, saka sila nakakain ng payapa. Nakikinig lang siya sa usapan ng mga ito dahil usapang anak naman ang topic. Most of their children are teenagers already. In short, siya talaga ang pinakabata. Si Henry Ayala naman ay kasing edad ng daddy niya. Hindi rin niya alam kung bakit mukhang masama ang loob nito sa kanya. Marahil ay dahil sa pag-agaw niya sa dapat ay sa posisyon na nito, kung hindi pa siya natulungan ni Clyde noon. How about you, Iha? Kailan niyo balak magkaanak ni Mr. Asuncion? And voila, nasa kanya na ang atensyon ng mga ito. Gusto na lang niyang lamunin siya ng lupa ngayon. Right, he was featured in different magazines locally and internationally dahil isa siya sa mga batang multi-billionaire kaya sinusubaybayan ng press ang buhay niya. Na-feature ito sa mga international magazine? Bakit hindi niya alam yun? Mas maganda na magkaanak na kayo habang bata pa kayo. I agree para hindi ka mahirapan sa pagbubuntis.
Ngumiti siya sa mga ito. Hindi po namin pinaplano kung kailan man dumating, but sooner is fine. Yes, soonest is fine. Napatigil siya dahil sa boses na iyon sa tabi niya, kaya kaagad siyang lumingon sa pinanggalingan ng boses na iyon. Hello, love. Clyde greeted her. Hi, everyone. Sorry I'm late. I hope I still can contribute anything to this meeting. May waiter na pumasok at inalok ito ng lunch menu nila. Can you give me a glass of wine instead? Thanks. Clyde, pasabay ako, sabi ni Jazz nang natapos ang meeting nilang 5 tungkol sa sunod na business project nila. Yes, they are co-agents and also business partners. I have to go somewhere else. Kay Kurt ka sumabay, sagot niya kaya ngumuso ito. Ay sus, sabi nito sabay talikod sa kanya. Anong problema nun? Takang tanong niya sa magkapatid. Anniversary nila ngayon. Kaya may civil war sila ngayong araw. Segunda naman ni Kaden. Kaya naman pala walang kibuan ang dalawang yon sa meeting nila. Tatango lang si Jazz o di kaya isang tanong isang sagot lang. Which is very unusual of her. Kaya naman pala. I'll go now, may sunod pa akong meeting. Sige tol. Nang makarating siya sa Shangri-La ay nagpabali siya ng kotse. He also nodded at Justin, one of Michelle's bodyguard. Nakatambay ito sa lobby ng hotel. Hindi ganoon karami ang tao sa lobby kaya napansin pa niya ang lalaking nakaupo sa di kalayuan ni Justin. He looks familiar but he can't remember where he saw that face. Kapag hindi niya maalala ang mukha ng isang tao ay malamang hindi iyon ganoon kaimportante. He continued walking until he reached the reserved private room. He's 30 minutes late so he didn't expect them to wait for him. Isa pa, ay hindi naman siya nag-confirm sa asawa na makakadalo siya sa meeting dahil nga may meeting sila ng mga kaibigan niya. But heck, she badly wanted to see her. Kahit ilang oras pa lang silang hindi nagkikita, she already missed her. Surprisingly, they filled him in with information about the upcoming silver year party of the company. May ilang suggestion siya na inilahad para doon. My wife here loves events and parties. She can be very hands-on in this one. Right, love? She smiled at him. Of course, why not? I do have a friend who's a famous event organizer. She can help us big time. Hinayaan lang niyang magpatuloy sa pag-uusap ang mga ito. Parties and events are Michelle's thing. Alam nito ang maganda at hindi. So he knows that the event will be successful. Naagaw naman ang atensyon niya nang bumalik sa pwesto si Henry Ayala. That is a nice pen, Mr. Ayala. Tukol niya sa ballpen na nakalagay sa breast pocket ng coat nito. But that is not a regular pen. Isa iyong tactical penknife. It's disguised as a regular pen, but when you remove the cap on the other side, it's a tactical knife. Alam niya iyon dahil mayroon din siyang kagaya niyon. It is a limited edition pen knife from Germany. Regalo iyon sa kanya ni Jasmine noong nakaraang birthday niya. Napasulyap si Mr. Ayala sa breast pocket nito. Thank you. Are you into pens? Not really, but yours looks interesting. It's a gift from my daughter. A limited edition pen from Germany. Tumango-tango siya. He's right. It's a tactical penknife. I see. Maybe you can advise me if they get to release another version of that. I would like to purchase something like that. Of course. I'll ask her. Sumulyap ito sa asawa niya. Kung hindi kayo magkasintahan ni Miss Miller ay ipapakilala sana kita sa anak ko. Mag-asawa, Mr. Ayala. He corrected him. Right, sorry, my bad. Sagot nito saka uminom ng wine mula sa baso nito. They decided to end the meeting at 1:30 in the afternoon. 3 linggo lang ang preparasyon para sa event na iyon, kaya kailangan kaagad masimulan ang paghahanda para doon. He expected Michelle to be busy in the next few days. Na okay lang para mawala ang pag-iisip nito. She had a trauma with what happened to her at ayaw niyang matrigger iyon dahil nahihirapan siya para dito. Ayaw niyang masasaktan at maiiyak na naman ito dahil doon. Hindi rin niya diretsong sinabi, napatay na si Jacqueline dahil hindi pa nito kayang malaman. She can have a breakdown if she learns about that. Let's go home now, bulong niya sa asawa habang naglalakad sila sa lobby.
Ano ka ba? 5:00 pa ang labas ko. Saway nito. Please? No. He pursed his lips and stopped walking. Saka ito tinignan na halatang naguguluhan sa kanya. I remember. You almost passed out earlier kung hindi ka lang nakakapit sa mesa mo. At ano ang usapan natin? You have to stay at home kapag may nararamdaman kang kakaiba. Sumibangot lang ito sa kanya. Now, let's go home, okay? Fine, ihahatid ko lang si Gwen pabalik sa opisina. Kinuha niya ang susi mula sa kamay ng asawa. Gwen, tawag niya sa sekretary nito. Yes sir, takang tanong nito. You drive? Opo, bakit po? Ibinato niya ang susi dito na nasambot naman ito. You can drive back to the office. My wife's coming with me. She's not feeling well. Oo nga po sir, sumama po ang pakiramdam ni Ma'am Ayana kanina sa office. See? Taas ang kilay na sabi niya sa asawa na sumimangot lang sa kanya. We're going now. Take care of the car, Gwen. Sir naman! Ingat, Gwen, pahabol niya saka kumaway dito. Chapter 48. Hoy, anong feeling ng maging soon-to-be Mrs. Lee? Ngising bati ni Ayana sa pinsan niyang si Claudette. Nasa resort sila ng pinsan niya sa Bulacan para sa engagement party ni na Claudette at Dominic. Finally, nag-propose din ito sa pinsan niya at nabasa niya sa internet na maraming fans ang naiinggit dito ngayon. Even though Dom is a famous Korean idol, he made sure that his personal life is private. Hindi kilala ng fans kung sino ang girlfriend nito at talagang pinoprotektahan nito ang pinsan niya, which is very thoughtful of him. Dahil siguradong dudumugin ito ng fans kapag nagkataon. Ayana, yung buhok ko natatapakan mo. Nangingising sabi nito sa kanya. Pabirong tumingin siya sa lupa at lumipat ng pwesto. Ay, sorry, ang haba naman kasi ng buhok mo. Abot sa South Korea. Hindi pa rin ma-process ng utak ko. I mean, ang bilis ng pangyayari at hindi ko talaga inaasahan. Kwento nito. The two had their 2-week-long vacation in Europe at doon din nag-propose si Dom kay Claudette. Alam na niyang magpo-propose ito dahil nauna na itong nagpaalam sa parents ni Chloe. Dagdag pogi points ang isang yun. Pwede kitang sampalin, gusto mo? Offer niya. Saka inilibot ang paningin sa buong paligid. Exclusive para sa kanila ngayong gabi ang buong resort nito. They invited friends, including Clyde's friends. At syempre, hindi mawawala ang dalawa niyang kaibigang si Ria at Zarin. Nalaman ang parties sa Manila. Claudette is wearing a simple white one-piece swimsuit under a white lace cover-up. Halatang conservative talaga ito, ngunit elegante ang dating niyon kaya maganda pa rin. While Ayana is wearing an army green tube bikini and a high-waist bottom under an oversized white shirt. Pinakasimple na iyon sa mga swimsuit niya at kinailangan pa ng approval ni Clyde bago niya maisuot iyon. Natawa pa siya dahil ini-insist nitong magsuot na lang siya ng pants at t-shirt para wala raw makapansin sa kanyang ibang lalaki. She just rolled her eyes at him. Wala naman itong nagawa dahil naipilit pa rin niyang magsuot ng bikini. And speaking of her husband, nandoon ito kasama ng mga kaibigan nito, while Jasmine is with Ria and Zarin, starting the night party at the Island Bar. She's surprised that even after her bridal shower in Boracay, the three still go out with each other. Nalaman niya iyon nito. Kaya nagulat talaga siya. Pero natutuwa siya dahil nagkasundo ang tatlong iyon. Come on, let's join them. The night is young, my dear cousin. Ayan na pala ang ating bride. Welcome to our party. Napangiwi siya sa sinami ni Jazz. Halatang tinatamaan na ito ng alak. Lumingon siya sa dalawa. As if asking what happened to Jazz. Ang aga pa para malasing ito. Hoy, huwag kang bintangera. May pinagdadaanan ang kaibigan natin kaya dinamayan namin. Anong problema? Takang tanong niya. Broken-hearted, sagot ni Ria. Automatikong hinanap ng mga mata niya si Kurt na kausap ang asawa niya at mga kaibigan nito. There at the table by the pool, nagtatawanan ang mga ito habang umiinom ng alak. Hindi rin nakaligtas sa paningin niya ang ilang babae doon na halatang nagpapapansin sa mga lalaking iyon. Tumayo ang magkapatid at naghubad ng pang-itaas sa kasabay na tumalon sa pool. Ang mga babae naman doon ay akala mo linta
dahil nagsidikitan ang mga iyon sa magkapatid. Ilang sandali pa ay sumunod ang tatlong bugoy, and as expected, the 5 men have stunningly beautiful and macho bodies. Kaya hayun ang mga linta, hindi alam kung kanino unang didikit. Her husband even talked to one of the leeches. Gigil na inabot niya ang isang shot glass na may lamang tequila at tinungga iyon habang hindi pa rin inaalis ang tingin sa asawa niya at sa lintang nakadikit dito. Tumunog ang baso ng gigil pa rin ibinaba niya iyon sa counter. Saka lumingon sa mga kaibigan niya na nakatingin din pala sa mga bugoy at linta. You know what? I can use a dive. Ang init kasi sabi niya. Bakit nga ba ang init ngayon? Sigunda ni Claudette. Jasmine laughed and stood up. Nangangati ang kamao ko. Sasama pa ba kami? Wala naman kaming babakudan dyan reklamo ni Zarin. Sama tayo girl, magkaroon kayo ng second night ni Caden. Tukso ni Rhea dito. Bakit? Gusto mo ba ng third night with Jaden? Sagot ni Zarin. What the F? Naguguluhang tanong niya sa dalawang kaibigan nang umisi lang sa kanya at tumayo na rin. Pasimple silang naglakad patungo sa mesa ng 5 lalaki, saka sabay-sabay na inalis ang mga cover-up nila at ipinatong iyon sa mesa. Ang init? Reklamo ni Jasmine. Jazz is wearing a sexy red bikini. It complements her morena skin. Ito siguro ang may pinakamagandang katawan sa kanilang 5 dahil may abs ito. And the bikini really fits her well. Nakita niya ang sabay-sabay na paglingon ng 5 lalaki sa kanila. Even the leeches turn their heads when they get in the pool. Nandito pala si Rhea, tol. Zarin too. Sinamaan niya ng tingin ang magkapatid. Mamaya sila sa kanya. Lumusong siya sa tubig nang hindi man lang tinatapunan ng tingin ang asawa. Clyde, babe, do you want a drink? Ha! Kailan pa naging bibi si Clyde? Inis na aniya sa sarili. Sumisid siya sa tubig at pinagalaw ang mga paa. Dahilan ng pagtalsik ng tubig sa babae at kay Clyde. She heard her complaints but she doesn't care. Lumangoy siya patungo sa gitnang bahagi ng pool at sumakay sa unicorn floater na nandoon. Kasunod na rin niya ang 4 na kaibigan maya-maya. They laugh at the guys dahil halatang triggered ang mga ito sa ginawa nila. They also know that they're pissed off kaya hindi makalapit ang mga iyon sa kanila. Sino ba ang mga iyon, Chloe? Guest dito sa resort, maktol nito. Can I just shoot them? Sambit ni Jazz na ikinatawa niya. She's pissed off. Lalo pat ini-entertain ni Kurt ang babaeng lumalandi dito. Come on girl, mark your territory, sabi ni Zarin kay Jasmine. Ha? Kurt, bakudan mo na. Why would I? Well, obviously, you're pissed. Because he's talking to some other girl. Baka mamaya naghahalikan na ang dalawang yan. So, if you want to be in his arms tonight, go, get your man, tukso ni Rhea dito. Mula sa kinaroroonan nila, tinanaw niya ang asawa na kinakausap na rin ang babaeng katabi nito. What the hell? Todo paalala ito sa kanya na huwag kakausap ng lalaki dahil baka raw makabaril ito. Tapos ngayon ay ito naman pala ang kumakausap ng iba. Hello, wife here. Pas, inom na lang tayo. Show is over. Seryosong wika ni Jazz saka lumangoy pabalik sa mababaw na bahagi ng pool. Sumunod na rin sila dahil nilalamig na rin siya. Madadaanan nila ang pwesto ng mga bugoy at hindi nakaligtas sa pandinig nila ang sinabi ng babaeng kasama ni Kurt. Let's continue in my suite, Kurt. Yakag nito sa lalaki. Lumingon siya kay Jazz na umaahon na mula sa pool. She also heard a whistle. It's Caden and he's grinning from ear to ear. Umahon na silang lahat mula sa pool. Halos kasabay niya si Kurt at ang babaeng kasama nito. Jasmine is putting her cover up back on and the girl is holding Kurt's hand. Hinihila nito ang lalaki papunta sa kung saan. In 3, 2, countdown ni Jaden at hindi niya magets kung para saan iyon. 1, patuloy ni Caden. And as if on cue, Jasmine screamed at the top of her lungs. Kurt Morris! She ran like a tigress. Sinugod nito si Kurt na nakatalikod. Akala niya ay mapupuruhan ito ni Jazz,
But the moment she reached him, he turned around and stopped her hands. Nagsihiyawan ang mga babaeng nandoon, maliban sa kanilang 5. "Sorry girls, the original is here now. Next time na lang kayo kay Kurt," Jaden announced. Jasmine turned, giving Kurt a sidekick on the ear na nasalag muli ni Kurt. Patuloy lang sa pag-atake si Jas pero nasasalag lahat iyon ni Kurt. Hindi rin ito gumaganti. Hinintay lang nito ang sunod na atake ni Jasmine at saka sasalagin iyon. "What the heck is your problem? You F moron? What? I don't understand you. That's the reason you'd thump us," she shouted and attacked. "Let's go love, mamaya pa yan matatapos, pakalamigin ka na," sabi ni Clyde na nasa tabi na pala niya. "Ria, hatid na kita sa suite mo." "Za, let's drink?" Sinamaan niya ng tingin ang magkapatid saka lumingon sa asawa, habang masama pa rin ang tingin saka nagpatiuna sa paglalakad. "Linta? Gusto nito ng linta?" Magsawa siya sa linta. "Hey, what's wrong?" Habol nito sa kanya. "Nothing." "Love." Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa cabin nila. Once she reached their own cabin, she opened the door and put the e-card to have access to the electricity. Kinuha niya ang robe at isinuot iyon dahil nilalamig na siya. "Hey, what's the problem?" "Oh, bakit ka nandito? Doon ka sa babe mo." "Babe who?" Kunot noong tanong nito na halatang naguguluhan sa sinasabi niya. Ilang segundo ang lumipas. Bago yata nito nagets ang ibig niyang sabihin dahil sumilay ang pilyong ngiti sa labi nito. "Wait, are you jealous?" "Na," tumawa ito. "You are." "Ewan ko sa'yo, visit ka." Lumapit ito sa kanya at niyakap siya mula sa likod. He gave her rain kisses to her neck up to her cheek. Para siyang nakikiliti dahil doon. But at the same time, it makes her knees jelly. "Should we make our baby number 1 tonight?" Masuyong bulong nito na nakapagpapikit sa kanya. He carries her waist and she felt the heat on his palm. Even she's wearing a robe. He slowly turned her around to face him. He carries her face and planted a kiss on the tip of her nose. Clyde slowly claimed her lips as he pinned her to the wall. Chapter 49. Pinasadahan ni Ayana ang sariling reflection sa full-body mirror ng closet nila sa master's bedroom. Katatapos lang siyang ayusan ng kinuha niyang hair and makeup artist para sa silver anniversary ng company. Ang buhok niya ay nakataas na may ilang hibla na naiwan upang maging messy bun iyon. Simple, ngunit mas na-emphasize ng makeup niya ang ganda ng mukha. Her eyes became more seductive and her lips became more plumper. Samantalang ang gown niya ay puting off-shoulder. Mahaba at malaki ang sleeves niyon na animo vintage gown. Humakab din ang maganda niyang katawan dahil fit na fit iyon sa kanya. She's also wearing a white pearl choke on her neck. Ilang saglit pa ay kumatok sa pintuan niya si Clyde. Sa kabilang kwarto, ito nag-ayos at natulala pa siya nang pumasok na ito. May mas igugwapo pa pala ang asawa niya. He looked dashingly expensive in his also expensive tuxedo. Ang buhok nitong sa normal na araw ay bagsak lang. Ngayon ay naka-wax at mas lalo iyong naging manly. His natural thick brows and curly eyelashes, his lips and especially his aftershave scent. Damn, this man is a total head turner. Marami na namang kababaihan ang magkakagusto dito. "Hey," bati niya sa asawa nang makalapit ito sa kanya. "If this event isn't an important one, I'd rather stay at home with you and make love with you all night long, love." Seryosong anito sa kanya na nakapagpasinghap sa kanya. "What the heck? This guy." "Kung ano-anong sinasabi mo dyan ni Clyde Miguel." "Just saying how stunning you are, wife. I'll break next tonight." "Baliw, halika na nga." Hinila na niya ito palabas ng kwarto dahil baka kung saan pa mapunta ang usapang iyon. Besides, ayaw niyang malate sa party dahil baka ma-issue na naman sila. May mga invited pa namang press para sa magazine issue na featured sila.
Nakahanda na ang sasakyan ni Clyde nang lumabas sila. They also have a chauffeur for that night para hindi hassle dito ang pagmamaneho. Sa hotel na pamagmamayari ni Clyde gaganapin ang party. Hindi rin naman nagtagal at nakarating din sila doon. She's not sure if Clyde made the hotel exclusive for the party dahil nagulat siya sa ayos niyon. Sa labas pa lamang ay may nakalatag ng red carpet. May mga nakaantabay ding photographers doon para kunan ng litrato ang bawat dadating. It was indeed like a Hollywood red carpet event. Paglabas pa lamang niya ng kotse, ay nagkikislapan na ang flash ng mga kamera. Para tuloy siyang artista dahil doon. Mr. and Mrs. Asuncion, please pose for us, tawag ng isang photographer. They stop from walking and look at the man. Clyde put his hand on her waist. Hindi ito nakangiti ngunit para itong model dahil doon. Samantalang siya ay todo ngiti para maganda ang kuha sa litrato. After that, they continued walking and went inside the hotel. The hotel staff were screened to assist everyone in the party. Nang makapasok sila sa malaking function hall, kung saan mismo gaganapin ang party, ay marami na ring tao ang nandoon. The classic music played by a live orchestra makes the atmosphere very classy and elegant. There's our parents. Turo ni Clyde sa mga magulang nila na nakaupo na sa pwesto at masayang nag-uusap-usap. They walked towards them to greet them. Finally, here's the lovebirds. Akala namin ay tuluyan na kayong late. We were about to ditch the party. My wife looked so stunning. Pagbaba pa lamang namin sa kotse kanina ay pinagtitinginan na siya. Reklamo ni Clyde. Said the head turner man, natatawang anya rito na ikinatawa naman ng mga magulang nila. Colleen is out of the country, kaya wala ito roon. Excuse us, we'll greet the other guests, ani Clyde. Yeah, don't mind us here anak, sagot ng mami niya. Inalalayan siya ni Clyde sa paglalakad papunta sa ibang guests. Bilang CEO ng kumpanya, ay kailangan niyang gawin ang mga ganoong bagay, lalo na sa mga events na katulad nito. Mabuti na lang at ginagabayan siya ni Clyde dahil bago pa lang siya sa ganito. She doesn't know how business world runs and she's too lucky to have him by her side always. Sunod-sunod na dumating ang mga kaibigan ni Clyde na kumaway lang sa kanila dahil gutom na daw ang mga ito. Claudette and Dominic are also invited. In love talaga ang dalawang iyon sa isa't isa, hindi mapaghiwalay. Ilang sandali pa ay nag-start na ang program kaya naupo na rin sila sa pwesto nila kasama ang mga magulang. May I call on our company's CEO, Mrs. Ayana Michelle Miller Asuncion for our opening remarks. Nagpalakpakan ang mga tao nang tawagin ang pangalan niya. She stood up, and she surprised when Clyde stood up with her. Inalalayan siya nito at inihatid sa stage. Akala niya ay aalis na ito pagkahatid sa kanya, ngunit umatras lamang ito ng kaunti, saka marahang tumango sa kanya. She took a deep breath before speaking. Good evening. Thank you to each and every one of you for being here with us tonight. We are very pleased to be able to welcome those of you that have been with us for a long time now, as well as those who are new to the company. She paused as the crowd claps. Today marks our silver anniversary, and we are proud to be able to host it today here at this wonderful place with all of you. Special thanks to my husband for letting us celebrate the night here. Aniya sa kabahagyang lumingon pa kay Clyde na nakatuon sa kanyang atensyon. I also would like to acknowledge the presence of our chairman, my father, Mr. William Miller, our dear board of directors, and to every one of you. Thank you. I hope that we enjoy our night. Yun lang at narinig niya ang masigabong palakpakan nang ibaba niya ang mic. Clyde smiled at her and held her hand after her speech. Great job, love. Matapos siya ay may ilang tao pa ang tinawag ng host para sa maikling speech. They also proceeded to the awarding ceremony. Binigyan ng parangal ang mga empleyadong nagsisilbi para sa kanila ng mahigit na 12 years. Hindi lamang mga office workers,
kundi pati na rin ang mga maintenance staff, security staff at iba pa. May mga inimbitahan din silang performers para mas magiging nakakaaliw at nakaka-enjoy ang gabing iyon. Nag-serve na rin ng dinner at parang mga pasal na pasal sina Jaden at Kaden dahil ang bilis kumain ng mga ito. Clyde mentioned that the two went to a 2-day mission at ngayon lang nakabalik ang mga iyon. It explains why they are starving. Samantalang wala pa rin kibuan sina Kurt at Jazz. She's wondering what happened between the two at Clau and Dom's engagement party. Iha, we're going home now. Sabi ng daddy niya nang puntahan nila ang mga ito sa mesa upang kumustahin. It's okay, Dad. Malalim na rin ang gabi. Kailangan nyo nang magpahinga. You two should take a break after these events. Magbakasyon kayong mag-asawa. Ngiting sabi naman ng daddy ni Clyde. Don't worry, we will, Dad. O siya, mauna na kami, Iha. Kayo na muna ang bahala rito. Thank you for guiding her, Iho. Sabing muli ng daddy niya, saka tinapik sa balikat si Clyde. I'll walk them to the car, bulong ni Clyde kaya tumango lang siya. He walked with their parents to the exit. Habang hinihintay itong bumalik, ay pumunta siya sa pwesto ni Jazz. Hey, kanina ka pa umiinom Puna niya rito. Kanina pa kasi niya napansing ilang baso ng champagne ang naiinom nito. Ngayon nga ay may katabi na itong bote. Missing in action ang magkapatid habang si Kurt ay nakita niyang sumunod kay Clyde palabas ng hotel. Samantalang sina Dominic at Claudette ay hindi na rin niya alam kung nasaan. Don't mind me here, Ayana. Got a problem? Inubos nito ang natitirang inumin sa baso nito saka nagsalin muli bago lumingon sa kanya. Hindi ka ba naiinis kay Clyde kapag may ginagawa siyang kakaiba tapos iba naman yung sasabihin niya? Kumunot ang noo niya sa sinabi nito. Ha? Sandali, pakiulit. Di ko na-gets I mean, when you were still dating. No, when you were still pretending. Kapag sweet siya sa'yo, pero iba naman ang sasabihin kung bakit siya ganon. Napatango siya. Ganyan ba si Kurt ngayon? Nasa mid pa ito nang banggitin niya ang pangalang iyon. Sapakin mo na lang. I've done it, kaso hindi ako makaisa Nakakainis lang talaga. Ang sarap niyang balian, reklamo nito. She gulped another glass of champagne. Relax, minsan, kailangan lang talaga nilang mauntog May sasabihin pa sana siya kay Claudette, kaya lang ay dumating na si Clyde at 12:00 na pala. It's time for the midnight dance. Nasa program na sila ni Clyde ang mangunguna sa pagsayaw sa gitna ng dance floor upang mahikayat ang iba pang nandoon. It's also time for her surprise. Kinakabahan siya kahit alam naman niya ang magiging reaksyon ni Clyde sa sorpresa niya. Iginiya siya ni Clyde sa gitna at nagsimula silang mag-slow dance. Hinapit nito ang bewang niya at bumulong sa kanya. I can't wait to go home. She smiled at him. Matutulog lang ako pag uwi natin Ngising aniya rito. He pursed his lips. You'll wake up, I'm sure. Natawa siya sa sinabi nito. Confident naman talaga. I have something to tell you, aniya kapag Juan. For a split of second, she saw a glint of fear in his eyes. Pero sobrang saglit lang iyon dahil napalitan iyon ng curiosity. What is it? Ngumiti lang siya rito at pinakatitigan ito. This man is the father of her child. She's pregnant. 2 days ago lang niya nalaman dahil delayed siya. Nang ilang araw na siyang delayed ay nag-decide na siyang mag-pregnancy test. At hindi siya nabigo dahil positive iyon. Kinuha niya ang kamay nito at inilipat sa kaliwang palad niya. She was holding the pregnancy test on that hand. Kumunot ang noo nito nang maramdaman ang bagay na iyon. She just smiled and let him look at that thing. He was stunned when he looked at the PT. Nakailang kurap pa ito at talagang tinignan ang hawak nito. Natawa siya. Di niya alam kung bakit naluluha siya. Yes, we're pregnant. Tuluyan na siyang napaiyak nang banggitin ang mga salitang iyon. Seryoso ang mukha nito kaya hindi niya alam kung anong iniisip nito. He just hugged her tight, so tight and caring. I love you. I love you so much. Thank you, sambit nito.
Bumitaw ito sa pagkakayakap sa kanya at pinakatitigan ang mukha niya. Saka siya hinalikan sa mga labi. It was a slow kiss. Ramdam niya ang pagmamahal nito sa halik na iyon. I am so happy. Thank you. Magsasalita pa sana siya nang biglang namatay ang ilaw. No words can describe what he feels that moment. Happy isn't the right word and so is excited. Michelle's pregnant and he's going to be a father. God, he was only dreaming of the minutes ago. And now, it's like his wish came true in an instant. Damn, mahal na mahal niya ang asawa niya. Mas lalo pang lumaki ang pagmamahal niya rito dahil sa sinabi nito. When suddenly, the lights went off. Dinig niya ang impit na hiyawan ng ilang guests at bulungan dahil sa pagkamatay ng ilaw. Love, let's go outside. Then I'll check what happened with the power. The generators will kick in a few. But there's no response. Love, ulit niya. Michelle? Again, no response. Doon na siya kinutuban. He immediately put his earpiece on. Chief, come in. What happened? Michelle's missing. Where are you? Outside. Papunta na ako dyan, ani Chief. Light? Ay, Kraft? Tawag niya sa tatlo ngunit walang sumasagot. Kanina pang wala ang magkapatid. Iniwan ko sa table mag-isa si Kraft kanina. Tumakbo siya papunta sa lobby kung saan nagkakagulo ang mga staff. What happened? Hindi rin ho namin alam, sir. Di po mag-on ang generators. Tsaka out po talaga yung power source. Hindi po magawa ng paraan, sabi ng manager. For the meantime, take the guests outside of the hotel. Everyone, pati lahat ng empleyado. Make sure that no one goes inside unless I tell you. We'll check the entire hotel. Yes, sir. Kaagad namang tumalima ang mga staff niya at maayos na nagsilabasan ang mga guest. Ilang minuto lang ang lumipas bago lumapit sa kanya si Kurt. Jasmine is not inside. F shit. Call for backup. Tell them to stand by outside. I'll locate Kraft for the meantime. Copy. Damn, what is it this time? Finale. Hey, what's up? Nag-appear ang mukha ni Caden sa malaking screen ng private security control room ng hotel ni Clyde. The room was hidden under the hotel building. They rode a blast-resistant elevator to go there. Mga makabagong gamit ang nandoon. It also has its own armory. Isa kasi iyon sa mga safe quarters nila. It was built if ever they are on the run or Club Deluxe was exposed. They sat on an executive chair while assembling different kinds of weapon. Mukhang magagamit nila iyon dahil sa sitwasyon. It was clear that Michelle and Jasmine were kidnapped. Hindi pa lang nila matrack kung nasaan ang mga ito dahil hindi naka-on ang tracker na suot palagi ni Jasmine. He had everyone evacuate the hotel. He also asked for the backup team to secure the perimeter. Sa ngayon ay sila lang ni Kurt ang nasa loob ng hotel. Power went off at 12 midnight and then after that, Michelle's missing. Jasmine was at the table when Kurt left but she went missing as well. Napamura si Caden sa update niya. Where's Jaden? Tanong nito. I don't know. I thought he was with you. He's not answering his goddamn phone. I'll locate Jasmine first. Are security cameras working? Tanong nito. No, I tried accessing the footage before and after the power went off, but all are wiped out. Damn. Chief, I have a plan to suggest, ani Caden. Kurt stopped assembling his gun and looked at the screen curiously. What is it? Let's get the backup team inside. What do you mean? Hindi tayo sigurado kung gaano sila kadami. And you mentioned that after everyone evacuate the premises, dumiretso kayo kaagad dyan. So what if they have their men all over the place? You mean they will be the bait? Sort of, but it's a good chance. Kung kayo lang ni Clyde ang lalabas, we don't know what's waiting for you outside the elevator. Natahimik si Kurt sa suggestion ni Caden. He has a point. I'm your eyes, yes.
But I can't do that without any access to the cameras. This is the only thing I can suggest to cover for you, so you'll have the time to search the area. Kurt taps his finger on the table while thinking. He's thinking not only as the leader of the team, but as a man whose love of his life might be in danger. Have them ready. Copy, Chief. Nakahinga siya ng maluwag sa desisyon nito. If Jasmine weren't in the scene, he's sure Kurt will not agree to Caden's idea. Sucks that they will do everything for the love of their life. He stood up and prepared himself. Isinuot niya ang gun vest holster at inilagay ang iba't ibang klase ng magazine para sa mga baril niya. He got everything he needed including guns and fixed blade tactical knives. Chief, Alpha Team is in position. Dinig niya sa earpiece na suot niya. Bravo Team in position. Charlie Team on standby. Kurt's jaw tightened. Go, he signaled. Few minutes after the signal, they heard gunshots. Sunod-sunod iyon at halos hindi natatapos. If they didn't agree to the plan, malamang ay patay na sila ni Kurt ngayon pa lang. Guys, I received a message from someone. I'll put it through the screen. He was in awe when he saw that face on the monitor. Henry Ayala. You know him? He's the Miller's company's vice president. Well, hello there. Are you surprised to see me? Nakangisi itong tumingin sa kamera. What do you want? Henry laughed at his question. Vengeance. Vengeance, Mr. Asuncion. Kumunot ang noo niya. What the heck is he talking about? Dahil ba iyon sa kumpanya? Are you puzzled? Maybe you want to dig in some information before killing someone, Mr. Asuncion. Before killing someone like my daughter. Asshole. You are Jacqueline's father? Do you remember every person you killed, Mr. Asuncion? I'm impressed. Mapang-asar itong gumiti sa kanila. Where is my wife? Tanong niya. I left an envelope on the information desk at the lobby. It contains a contract. You have to hand over the Miller Land Development Corporation to me. I also need 1 billion pesos from you. You call that vengeance? Money is vengeance, tumatawang sagot nito. Well, Mr. Maurice, since you are here, you might want to participate in our small event. Henry Ayala signaled his men, and in a few seconds, Jasmine was on the screen. Hawak ito ng dalawang lalaki, and she's not in a good condition. She got cuts and bruises on her face, and there's blood on her lips. Halatang lumaban ito sa mga tauhan ni Ayala. I will kill you. 3 billion, Mr. Maurice, para makita at mahawakan mo muli ang inutil na babaeng ito. And a chopper ready at the helipad. He glanced at his watch. You have until dawn to get everything that I need. We meet at the rooftop. If you fail to give everything, these two are dead. There is no negotiation in this matter. Then the video went off. Light, find his location. I already got it. They are in the penthouse. I am running facial recognition for that asshole. Alpha, Bravo. Any updates? Hinintay niya ang pagsagot ng agent nila, ngunit wala ni isang sumagot. F. Alpha, Bravo. Do you copy? Charlie. Nagkatinginan sila ni Kurt. Dahil sa walang sumasagot sa kanila, it's possible that everyone's dead. Can you get an update from the backup team, Light? 1 second. Tumayo na sila ni Kurt at naghanda sa pagsakay sa elevator. All dead, Chief. May isang nakalabas sa building. He was badly injured. Masyadong marami silang tao. We're going, aniya saka sumakay sa elevator. Kurt went after him. Inihanda niya ang Colt M4A1 rifle niya at itinutok sa pintuan ng elevator. Ready to shoot once the door opens. Dahil hindi nila alam kung ano ang nakabanta sa kanila. When they heard the ding sound, they started to pull the trigger. Maraming ang tauhan ni Ayala ang nakaantabay sa elevator. Hindi sila tumigil sa pagpapaputok ng baril hanggat hindi nauubos ang mga armadong lalaki doon. Light, prepare the money. I want here in an hour. Dude, you won't agree to his terms, right?
I will, just to make her safe. Fuck the money and the company. My wife is pregnant. Damn it. F. King! Congratulations! Congrats, battery ni Chief sa kanya. Now, get the money and have it delivered here. We'll wipe out all his men. The dead bodies were piling up, including their agents. Tahimik lang silang gumagalaw ni Kurt at pinapatay bawat lalaking makikita nila. They went in the lobby. Kinuha niya ang kontrata at inilagay iyon sa loob ng vest holsters niya. He will sign it later when he sees his wife. You make sure to get Ayana and Jasmine safe. I'll kill the bastard. Sabi ni Chief sa kanya habang binabaybay nila ang pasilyo ng second floor. You better. She finally said it to Clyde and she's in tears with his reaction. Halata sa mukha nito kung gaano ito kasaya at sa mga mata nito kung gaano siya nito kamahal. All she ever wished for is to have someone that will love her so much. And she got him. She's so lucky. Someone grabbed her and pulled her. Hindi iyon si Clyde, kaya inatake siya ng kaba. She tried to get away but their grips were too strong. Let me go! Hiyaw niya. That's when the lights went on again. Mga lalaking nakaitim na masks ang may hawak sa kanya. She remembered the time when she was almost kidnapped in a restaurant. Bumalik din sa alaala niya ang mga nangyari noong pinakidnap siya ni Jacqueline. Get off her, assholes! It was Jasmine. Matapang itong sumugod sa mga lalaki, trying to save her. But these men were way more stronger than her because she's under the influence of liquor. Sinuntok ito ng isang lalaki sa mukha na nakapagpatumba dito. Jasmine! Nag-aalalang hiyaw niya. Pupuntahan sana niya ito ngunit hinila na siyang muli ng mga lalaki. Sumakay sila sa elevator papunta sa penthouse. When the door opened, there was a man sitting on the single couch inside the room. Nakatalikod ito, kaya hindi niya alam kung sino iyon, but it's obvious that he's wearing a suit. Well, hello there, Mrs. Asuncion. She almost forgot to breathe when he faced them. Henry Ayala with his infamous smug face. Why are you doing this? Tanong kaagad niya. Basta na lang iniupo ng mga lalaki si Jasmine sa isang monoblock chair at pinusasan ang kamay nito sa likod niyon. They also tied her feet using a thick rope. Dahil nang dumating ka, nagkanda leche-leche na ang mga plano ko. I was about to take over the company when you came. Sana talaga ay natuloy ang pagkidnap sa'yo ng mga inutil kong tauhan. Pero dahil palaging nandyan si Clyde, ay palagi kanyang naililigtas. I was very curious with him because he's always on time. He will save me again. Don't be so sure, darling. Sinenyasan nito ang tauhan na itali na rin siya. Tumayo na ito at pumunta sa isang kwarto doon. May mga lalaking nakabantay sa kanila at nagkukwentuhan. She looked at Jazz. She had bruises and cuts on her face. Dumudugo rin ang labi nito. Jasmine, tawag niya. Jazz! Tahimik, sigaw ng isa. Ilang minuto siyang tahimik nang marinig ang mahinang ungol ni Jasmine. She's slowly waking up. Jazz, hey, how are you feeling? Nagmulat ito ng mga mata at kumurap-kurap. Ayana? What? Napansin siguro nito ang posa sa likod nito. What the F? Let me go, bastards! Ang ingay talaga ng isang ito. Jazz, hush, kumalma ka lang. If I weren't drunk, I would be able to kill these assholes. Hey, it's okay. I know Clyde's gonna save us. She tried to smile at her. Doon lang nahimasmasan si Jasmine. Yes, I'm sure they are on the move by now. Ah, good timing. Gising na pala si attorney. Itinapat ni Ayala ang kamera ng tablet na hawak nito kay Jasmine. Then he went back to the room. I think he's negotiating with Clyde and probably Kurt. Ilang minuto lang ang lumipas at bumalik si Henry Ayala sa pwesto nila. So I had a little chat with your husband and your ex-attorney? He laughed. I gave my terms. They will see the both of you at dawn. Let's see who's going to home alive. We will both go home alive, but you, I doubt, sagot ni Jasmine dito.
You're feisty, ha? Nakangiting sagot ni Henry dito. If you weren't with them when they killed my daughter, I can spare you. Pwede kitang maging abogado. Natigilan si Jasmine ng ilang segundo bago ito nakabawi. In your dreams. You look surprised, attorney. Seems like you don't know her identity before killing her. What is it? Nagtatakang tanong niya. Magkakilala ba ang mga ito? Henry Ayala faced her while smiling. You didn't know? Know what? Of course you didn't. Tumawa ito saka itinuloy ang pagsasalita. Jacqueline is my daughter. So, he was the one Jacqueline's talking to that night. Where is Andre? Oh, he's with my daughter already. I'm sure. She's just a little bit stubborn earlier. Medyo nainis ang tauhan ko. Ngising sagot ni Ayala. Do you want to kill the man who did that to her? Bumalik ang tingin niya sa asawa. She's looking at him with tears in her eyes. He also sensed that she's afraid of him. Anong ginawa dito ni Ayala? Put all your weapons on the floor. Love, tawag niya sa asawa. She just closed her eyes tightly and did not respond to him. Umusbong ang galit niya dahil doon. Sigurado siyang may sinabi dito si Ayala kaya ito umiiwas sa kanya. He brainwashed his wife at mukhang alam na niya kung ano iyon. Tama na ang satsat, nasaan na ang pera? Ibinagsak niya ang hawak na briefcase sa sementadong sahig. Ganun na rin ang maleta na hawak ni Kurt. And the contract? He gets the envelope contract from his vest and raises it on the air. I will give this to you if you let them go first. Malakas na tumawa si Henry Ayala dahil sa sinabi niya. Hindi ito nagsalita at basta nalang binunot ang baril at itinutok sa ulo ni Michelle. Susuguri na sana niya ito kung hindi lang siya napigilan ni Kurt. Not now, paalala nito. You kill her, you won't get the money or the contract, sabi ni Kurt kay Ayala. His heart skipped when he heard a gunshot. Ngayon lang yata siya natakot dahil sa putok ng baril. But it wasn't Michelle who fell on the ground. Pinaputukan ni Ayala ang tauhan nitong may hawak kay Michelle. Would you like to go back to your husband, Ayana? Go on, run! Tahimik lang na pinagmasdan ni Ayana si Henry Ayala habang nakatayo. Hindi ito tumakbo papunta sa kanya at hindi niya naramdaman ang paggaan ng loob nito dahil nandoon na siya. He felt heavy. He felt like she hated him. Love, I know what he said, but please remember that I always do everything for you. I don't want to lose you, paliwanag niya. Nang hindi pa rin ito kumikibo ay nagpatuloy siya. My love for you grew bigger when you finally said the news last night, love. I became the happiest man in the world. Remember that. Run along, Ayana, sigaw ni Ayala sabay tutok ng baril dito. Michelle immediately runs towards him. Nang makarating ito sa harap niya ay hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap. I love you so much, bulong niya. Sorry kung... No, I understand. He keeps feeding me with negative thoughts, but deep inside, I know why you did it. It took me some courage to overcome that. Our baby helps me to do that. Sagot nito sa kanya na nakapagpangiti sa kanya. Go, signal ni Chief sa kanila. A man behind Ayala was shot by someone. Sunod ay ang mga lalaking may hawak kay Jasmine. And that was their cue to pick up their guns and join the action. Sorry for being late, guys. FUI, kanina ka pa namin hinahanap. Where have you been, bro? Sa langit, he couldn't see him but he know that eye is grinning from ear to ear. Dinala niya ang asawa sa likod ng water tank sa rooftop upang doon magkubli ito. Love, stay here and close your eyes. Babalikan kita. Anya rito sabay halik sa mga labi ng asawa. Stay alive, paalala nito. I will. Tumakbo siya patungo sa mga kaibigan. He threw a gun at Jasmine as she started firing the men as well. A man kicked his hand so his gun slipped away from him. May inilabas itong patalim nang sumugod sa kanya. He blocked all his attacks. Nang makalapit siya ay sinikmuraan niya ito. Mabilis itong nakabawi kaya sinugod kaagad siya nito and pinned him on the ground.
Malakas ito at pilit na itinututok ang patalim sa leeg niya. Madiin iyon at ramdam na niya ang hapdi dahil sa pagdiin palalo ng patalim sa leeg. Nahihirapan man ay pilit niyang kinuha ang sariling tactical knife sa leg strap. Kaunti na lang at maaabot na niya iyon, ngunit kaunti na lang din ay magigilitan na siya nito. He swiftly stabbed his back, using his knife once he got it from the strap. Hindi pa siya natapos doon dahil sinaksak din niya ito ng sunod-sunod sa dibdib. Sabay alis ng kutsilyo doon na dahilan ng pagbulwak ng dugo sa dibdib nito. He reached for his gun and helped his friends. Where is Ayala? 3 o'clock, he's trying to escape. Tumatakbo ito papunta sa elevator kasama ang isang tauhan nito, bitbit ang briefcase at maleta. He shot the man at the nape and shot Ayala on his leg. Bumagsak ito sa lupa at nilapitan niya ito. What's up, Mr. Henry Ayala? F you, sigaw nito habang iniinda ang sakit ng hita na may tama ng bala. I see, gustong-gusto mo na palang makasama ang anak mo. Umiling ito sa kanya. No, please, no. It's funny how you want to say please when you're about to die. He pointed a gun on his head and pulled the trigger. No one's fucks with me, Ayala. Fuck you. Naging madungo ang labanan sa rooftop ng hotel ni Clyde. Dahil maraming tauhan si Ayala, hindi siya nag-alala para sa buhay niya dahil alam niya na gagawin ng 4 na lalaking iyon ang lahat upang mailigtas sila ni Ayana. At hindi nga siya nagkamali. It's good that she has a good team to count on. Hindi nga lang team dahil pamilya na ang turing niya sa mga ito. All clear, anunsyo niya nang wala ng kalaban ang lumalapit sa kanila. Clyde, hiyaw ni Ayana. Mabilis na hinanap niya kung saan galing ang boses na iyon. At natagpuan niya si Ayana sa likod ng malaking water tank. She was pinned on the wall by a man. He was choking Ayana and he even slapped her 2 times. Hindi kayo mananalo. Parang biglang nakikinita niya ang sarili kay Ayana. She was pregnant that time. The man slapped her as he choked her. Her baby. No! Hindi siya makagalaw dahil sa naalala. Her body is shaking badly. Mabilis na namuo ang mga luha niya at sunod-sunod na nagbagsakan ang mga iyon. No, please, mahinang sambit niya. Napasigaw siya sa tunog ng putok ng baril. Nakita niyang bumagsak sa lupa ang lalaking may hawak kay Ayana. Kasunod niyon ang paglapit ni Clyde dito at pagyakap sa asawa. Sunod-sunod pa rin ang pagpatak ng mga luha niya dahil doon. Jasmine, tawag sa kanya ng kung sino. Please, naguguluhang sabi niya. Baby, calm down. She felt a strong and warm body against her. Unti-unti ay nahimasmasan siya. She took long and deep breaths to calm herself down. And when she did, inilayo niya ang sarili kay Kurt. Bakas ang pag-aalala sa mukha nito, ngunit wala itong sinabi. Lumayo siya at tumakbo palayo. Clyde heard screams after he killed Ayala. Naalala niya ang asawa na mag-isang nakakubli sa likod ng water tank, kaya mabilis siyang tumakbo papunta doon. The man was choking her, and Jasmine was there watching. But he knows what's happening to her. She sighed and shoot the man saka tumakbo sa asawa. Hey love, are you okay? Clyde! Takot na takot itong lumingon sa kanya at niyakap siya. Hush now, I'm here. He checked for any cuts or bleeding on her, pero mabuti na lang at wala. Inalalayan niya ito sa pagtayo. Napansin niyang nakatingin ito sa likuran niya. And when he looked at where she's looking, it was Kurt and Jasmine. Pinapakalma ni Kurt si Jas dahil sa trauma nito. What happened to you a while ago, it happened to her too. She's pregnant as well. At doon, ay nalaglag ang batang dinadala niya. Paliwanag niya rito. Nang kumalma si Jasmine ay tinulak nito palayo si Kurt at naglakad palayo. Sakto ring dating ng chopper na sinundo nila. Kaya inalalayan niya ang asawa papunta sa helipad. You get home now, I'll go after Jasmine. Tumango siya kay Kurt at tinapik ang balikat nito. Thanks dude. Sumakay sila sa chopper at hinayaang makapagpahinga ang asawa doon. Humilig ito sa kanya kaya niyakap niya ito. Thanks for believing in me. Akala niya ay tulog ito. Dahil ilang segundo na ang lumipas,
ay hindi pa ito nagsasalita. You'll always be my savior, and my faith in you is bigger than the fears I felt earlier. I love you, my hero. Napangiti siya dahil doon, and in just a split of second, he claimed her lips. Epilogue. Yo, mauna na kami sa'yo. Ano pa bang hinihintay mo rito? Mali naman ang tanong mo, dude. Sabat ni Kayden sa kapatid. Mali ba? Okay, so sino pa ba ang hinihintay mo rito? Ngising tanong nito. The two chuckled and did a high five. No one in particular. Kung aalis na kayo, umalis na kayo, bago pa uminit ang ulo ko sa inyong dalawa. Nagkibit balikat lang ang dalawa saka magkaakbay na lumabas sa kwartong iyon. Sigurado siyang hindi pa naman uuwi ang dalawang iyon. Those two are the notorious playboys in their circle. He refilled his glass with brandy and some ice before leaning back on his seat and entertaining himself by the view in front of him. Halos 3:00 na ng madaling araw, ngunit patuloy pa rin ang pagdating ng mga tao sa club. He can't blame them. Nasa kanila ang mga sikat at magagaling na DJ at talagang luxurious ang buong club dahil sa amenities doon. He scanned the entire dance floor to look for someone, but she's not there. Umalis na siguro ito sa club. He just focused on his drink. It's funny how that lady got his attention in just a second. What's with her? Hindi pa niya nauubos ang alak, ay bumukas na naman ang pintuan ng kwarto. What is it that you left here, Jaden? He said before facing him, but it's not Jaden. It was the woman who got her attention that night. Wow, kanina lang ay hinahanap niya ito. Ngayon naman ay nasa harap na niya mismo ito. Oh, hey there, why are you here? Tanong nito habang nakangiti. Damn that smile. What? CR ito ng mga babae, mister? You're drunk, dismayang kumpirma niya. Of course not, tanggi nito habang naglalakad palapit sa kanya. Pinaliit nito ang mata at mukhang inaaninag ang mukha niya. I should be screaming right now because you're inside the ladies' room. But heck, you're too hot for me to let the bouncers kick your ass out. Sabi nito muli saka malakas na inilagay ang dalawang palad sa magkabilang pisngi niya. Yes, you're handsome and hot. Muling anito saka siya hinalikan. Her lips melted in his as he pressed her body closer to his. It felt like the air conditioning was turned off as the room felt hotter and hotter. This shouldn't be happening, but he's drunk and she's too hot. He couldn't tell his mind to protest. As he prepared to put him down on the couch, that's when she stopped kissing him. He was dismayed, only to realize that she's already sleeping in his arms. He chuckled softly at himself. Damn! He put her down slowly on the couch and looked at her sleeping face. She's peacefully dozing off, as if she didn't kiss him first. He slightly brushed her cheek with his thumb. Ayan na, Michelle, he murmured. I think this is love at first sight, he said again before kissing her lips once again. The end. Salamat po sa inyong pakikinig. God bless po.